Talagang hindi ko alam bakit sabi nga ikabahan na pag hindi na kinakabahan. Dahil kumbaga ay ito pong ating topic talaga ay pangmalakasan. Talagang ang pinag-aaralan natin dito talaga ay katangian ng ating Panginoon. Kaya sana po ay maging pagpapala po itong ating pag-aaralan dahil alam ko pong lahat kayo excited makinig ng salita ng Panginoon. Ay di akin bibilisan lang po Okay, sige po, ating pong basahin yung pong napa-assign na text po sa akin sa aklat po ng Titus chapter 3 verse 4 to 6. At basahin na rin po natin yung kasamang isang verse na nasa Psalm 63 verse 3. So kung inyo pong nakita na, dahil nandiyan lang po sa screen, ay ating pong sabay-sabay na basahin mula verse 4 hanggang verse 6 sa wikang Tagalog para po ating mas maunawaan. So tayo po ngayon magbasa, handa, basa. Ngunit nang mahayag ng ng Diyos sa ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So ating pong basahin din po yung sa Psalms 63 verse 3. Dahil yan po yung kasamang ibinigay sa akin. Sabi po doon, sapagkat ang iyong kagandang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Tayo po muna ay manalangin, tayo muna ay mag-pray. Ama naming Diyos na sa langit, magandang hapon po. Salamat Panginoon sa iyo pong biyaya sa amin ngayong hapon na iyo pong ibinigay na kami Panginoon ay muli ay nagsama-sama upang patuloy na iyo pong patuloy na aralin ang iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na makatayo Panginoon dito sa iyong harapan. At kaya po kayo lumalapit sa iyo Panginoon ng iyong mayamang karunungan. Kayo po ang magbahagi, magpaunawa sa lahat po ng mga kinig. Nawa ay maging pagpapala po ang aming pag-aaral ng Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala na ito pong nasubukan sa amin. Nawa sa bawat oras na lilipas Panginoon, ikaw po ang maitaas at maluwalhati Panginoon. Nilalapit din namin po naon mga kapatiran na may karamdaman. O Diyos, kayo po Panginoon ang magpapagaling sa kanila. At kayo po ang aming manggagamot Panginoon. Aming nilalapit na loobin mo na kayo po ang magpagaling Panginoon sa kanila. Palayan niyo po ang buong pangangaral Panginoon, ang iyong karunungan, ibahagi po Panginoon sa bawat isa. Palayan po kami, pangyarihan po ng Banal na Espiritu ang sumaming lahat, Panginoon. Purihin ka, ito po yung aming dalanan sa mga dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kayo po ay makakaupo na. So, ito pong akin namang lesson na hindi na bago dahil ito ay lagi namang maikli, So, kumbaga ay ang Panginoon na po ang bahalang mapaunawa sa ating lahat. Dahil ang ating pong pag-aaralan ay the Father's loving kindness. So, ito po ay isa sa katangian ng Panginoon o ng Diyos Ama, particularly dahil ang ating pong inaaral ay ang persona po ng Ama. So, ito po ay kumbaga ay biyaya dahil kumbaga parang kung ating pong i-define, parang ang idea po ng loving kindness, bagamat one word po yan, ay parang kung nating tatagalogin ay kabutihan ng kanyang pag-ibig. Pero sa ating pong binasa, sa wikang Tagalog po, yun, nandun na. Sa wikang Tagalog po, ang sabi po doon, sa verse 4, sa Titus, ang sabi po doon, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. So yung pong word dyan na kagandahang loob, yun po yung tinutukoy sa English na loving kindness. So kung ating naririnig yan, kadalasan ay dun sa ating kanta, yung sa according to thy loving kindness. So ayon sa kagandahang loob ng Panginoon. Pag sinabi po kasing loving kindness, ang sabi po dyan, ay dun po sa Greek word na, kasi kinuha ko po kasi, ang idea po kasi ng kagandahang loob, medyo nalito lang po ako dyan. Kasi pag sa English, loving kindness, tapos sa Tagalog ay kagandahang loob. Pero pag in English yung kagandahang loob, ang lumalabas ay mercy. So isipin pala, connected po pala yung loving kindness and mercy. Bagamat, itatalakayin natin sa sunod dahil yun po ang sunod na assignment. Kumbaga, isamahan tayo ng Panginoon ng papag-aralan po ito. Kasi, importante po ito. Kasi nga, ano bang idea, bakit natin inaaral
itong mga katangian ng Diyos. Dahil kanina, katulad ng ating pong napag-aralan, sabi nga, yung bunga ng Espiritu, kumbaga ito yung mga katangiang ito, na sana ay maging, kumbaga ay dapat ay buhay din natin bilang tayo ay mga anak ng Panginoon. Kasi nga sabi po dyan, sabi po doon ng Greek word, ang ibig sabihin po kasi nung kindness dyan na tinutukoy ay galing po sa Greek word na Christotes. Pronounced as Christot, na ang ibig sabihin po ay gentleness, goodness, and kindness. Kasi doon po sa talatang yan na ating makikita, yan din po yung same word na ginamit po doon sa aklat po ng Romans chapter 2 verse 4 na atin pong napag-aralan at napakinggan nung nakaraang Sabado. Ang sabi po doon sa Romans chapter 2 verse 4, ang sabi po ng salita ng Panginoon doon, hinahamak mo ang mga hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod. Ito po yung talakay nung nakaraan, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So yung tinutukoy po dyan na kayamanan ng kanyang kabutihan, ito po yung kindness ng Panginoon. At sabi po dyan, hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So isabihin, mahalagang bagay po ito na ating mapag-aralan sapagkat dito natin ma-appreciate talaga na tayo ay naligtas, iniligtas ng Panginoon. Kasi itong kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para tayo ay magsisi. Kaya po doon sa ating pong binasa, ang sabi po doon, sa Titus, bagamat ito pong ating topic kasi parang kumbaga topical siya, pero ang aking pong ginawa ay doon ko na lang po kinuha sa flow ng verse ng Titus chapter 3 verse 4 hanggang 6 yung mga, paano natin makikita talaga yung loving kindness ng God the Father sa atin. Sabi po dyan ng verse 4, ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, sabi ng verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas sa muling kapanakaran ng pagbabago sa Espiritu Santo. Bagamat itong talatang ito ay medyo, kumbaga ay sa atin ay parang medyo common kasi ito ginagamit natin pag tayo ay nagsusolwin, pag nag-witness, Kasi sabi po dyan, hindi dahil sa mga gawa. Kumbaga ito'y patunay natin sa mga tinuturoan natin na tayo ay iniligtas ng Panginoon hindi dahil ng mga gawa, kundi ng kaawaan ng Panginoon. Diyan natin makikita po dyan yung tinatawag na loving kindness ng Father. Kasi ang sabi po dyan, sige, pumasok na po tayo dun sa ating lesson. Arin naman po ay, ilan ba to? Apat lang naman po. So number 1 po dyan na ating makikita, ano bang ibig sabihin nung loving kindness ng God the Father? Paano natin ma-appreciate na ang Diyos Ama ay mabuti sa ating buhay? Kasi kung inyo pong tatanungin sa inyong sarili, ang Diyos po nga ba ay mabuti sa inyong mga buhay? Ang Diyos po ba ay mabuti sa inyong mga buhay? Amen. Kasi gaya nga nang napag-aralan natin, kahit sa mga unbeliever, kahit sa mga masama, tama naman ang Diyos ay mabuti, di ba? Lalong higit sa atin. Kasi sa kanila, sabi nga nung last preaching, kumbaga ang bunga sa kanila ng kabutihan ng Diyos ay lalong pagmatigas ang puso. Sana sa atin, hindi dapat ganon. Kasi dapat ang maging bunga talaga nito sa atin ay talagang dapat lalo tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi hindi tayo katulad ng mga unbeliever na hindi na-appreciate yung kabutihan ng Panginoon. Kasi ang akala lang ng mga unbeliever, pag sinabing kabutihan, sila ay nasa stable na buhay, walang nangyayari sa kanila. Kumbaga sabi nga nila, wala namang na-aggrave yung kapa. Pero hindi nila alam ang dulo ng kanilang ginagawa. Sila ay nasa kapahamakan, pero hindi tayo katulad ng mga yon. Kaya dapat talaga, na itong araling ito na ang Ama ay mabuti sa atin, dapat talaga ma-appreciate talaga natin yan. Kasi sabi dyan, number 1 na ating makikita, the scope of His loving kindness. Paano ba tayo naabot ng kanyang kabutihan? Paano ba tayo naabot yan? Ang sabi po ng verse 4, ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Paano ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa tao? Ang sabi po dyan, kung ating babalikan yung verse 3, ang sabi po ng talata, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian
mga napupuot at tayo'y nangagkakapootan. So ano pong ating makikita? The scope of His loving kindness, ang inabot po ng loving kindness na ito ay tayong mga tao. Kasi ito niyo po, sa ibo dyan, ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Paano po ito nahayag? Paano ito pinakita ng Diyos Ama sa atin? Ang sabi po dyan, sapagkat tayo rin naman, bago ito nabanggit John, sabi dyan, sapagkat tayo rin naman nung unang panahon ay mga mangmang. So ito po, pinaalala po sa atin ni Pablo na ano yung kalagayan natin dati bago tayo iniligtas ng Panginoon. Paano natin ma-appreciate yung loving kindness naman? Una, dapat makita natin, paano ba tayo inabot? Ano ba yung scope ng loving kindness? Sino ba yung pinatungkulan nito? Kasi ang kausap po dito ni Pablo sa aklat ng Titus, syempre ay si Titus. So pinaalahalan niya po si Titus kung ano yung mga dapat niyang ituro sa iglesia. Ngayon, sabi po kasi ng verse 3, kasi tinuturuan niya po dito, sabi sa verse 1 po pala, sabi dito, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno na may mga pangyarihan ng mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakinahon sa lahat ng mga tao. Ngayon, pagdating ng verse 3, pinaalala po ni Pablo, ano ba yung dating buhay nila? Sabi diyan, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmahang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita. Kung inyo pong papansinin, kung inyo pong maalala, halos ganito din po ang ating buhay dati. Tama po. Bago tayo naabot ng kabutihan ng Panginoon, ng loving kindness ng Ama, tayo mga ganito rin. Kasi kung inyo pong babasahin, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10, so ito ay familiar namang, kumbaga ay parang cross-reference lang po, familiar na talata sa inyo. Ang sabi po doon, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Sapagkat ang mga mapakiapid, ang mga manambal sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga ng babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwalaki, ni ang mga magnanakaw, mga sakim, mga glalasing, mga pagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So itong ating dating ugaling ito, tayo ay, kung inyo pong talagang dadamahin, hindi tayo, kumbaga ay, magpapasalamat talaga tayo, inabot tayo ng kabutihan ng Panginoon. Kasi kung inyong iisipin po, itong buhay natin itong dati, tayo gilalapit sa Panginoon. Ang saya natin, diga, ang saya po natin na tayo ay nasa kasalanan. Halos hindi na nga natin iniisip ang Panginoon eh. Sino po dito talaga na yung talagang nasagi ang Panginoon sa kanyang buhay? Siguro kapag namumroblema na, may sakit, yun, ganun lang, maalala lang. Pero pagka nasa kasalanan, wala. Kaya po dito sa atin, the scope of His loving kindness, paano ba tayo inabot ng Panginoon? Ating alalahanin yung ating buhay dati. Kaya nga sabi dyan ni Pablo, pagdating ng verse 11, dyan po sa 1 Corinthians, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit, so ito na yung turning point, ngunit nangahugasan kayo, ngunit binalal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo ng Panginoon. So ito po yun. Paano natin makikita yung loving kindness ng Diyos Ama sa atin? Alalahanin natin yung ating dating buhay. Na tayo nung una ay mga makasalanan din na nag-i-enjoy sa kasalanan. Sabi pa ng Mark 7 verse 21 to 23, ng Ephesians 2 verse 1 to 3, Galatians 5, 19 to 21, bagamat mahabang basahin po, pero makikita natin dyan talaga yung ating dating buhay. Kaya po, ma-appreciate talaga natin yung loving kindness ng Panginoon, yung pagmamahal o yung kabutihan ng Diyos sa atin, nung tayo ay, sa kabila ng tayo ay ganito ang ating buhay, tayo inabot niya. Amen? Kasi kung sa pantaong pananaw, di ba, pag kami kilala kang ang masama o ugali, ay wala kang aasahan doon. Pero salamat, imagine nyo, kahit ganun ang ugali natin sa Panginoon, hindi tayo tinalikuran ng Panginoon. Sabi nga, kung tayo papatuloy ng Panginoon sa bawat pagkakasala natin, ay sinong matitirang buhay sa atin ngayon? Wala, di ba? Kaya po, biyaya talaga na ang Panginoon ay mabuti. Kaya po hahanga talaga tayo sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng hindi yung kanyang mga attributes, yung ating mga napag-aralan na nung una, mga katangian ng Panginoon, ay na-exercise niya ng sabay-sabay.
Imagine mo kung ikaw ang Diyos. Dapat ikaw ay pag-ibig, pero at the same time, dapat ikaw ay banal. At the same time, dapat ikaw ay may hustisya, may katarungan. Pag sa tao mo ilalapat yun, ang hirap gawin yun. Pero hahanga ka talaga sa Panginoon eh. Imagine nyo, hindi nagko-contradict yung katangian niya. Kaya hindi pwedeng ang Diyos ay pag-ibig. At ang Diyos ay banal lang. Kasi paano niya ma-exercise yun? Kaya po, biyaya na ang Panginoon talaga ay Diyos. Ibig sabihin na-exercise niya lahat ng kanyang attributes na hindi siya magkakamali. Kasi pag tayo pag sa atin yung ilapat yan, siguro baka tayo tuliro na. Paano mo babalansihin ito? Pero salamat ang Panginoon ay ganun. Ang point lang po natin dito, biyaya na tayo sa kabila ng ating buhay dati, ay tayo ay wala tayong interest sa Diyos, pero yung abutin tayo ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Iyon po ang gusto ko lang pong iparating sa atin. Na sa kabila ng tayo ay makasalanan, walang gusto sa Diyos, tayo inabot. So yun po yung scope ng loving kindness ng Panginoon. Bagamat alalahanin nyo, hindi po lahat yan. Hindi lahat sakop niyan. Kaya magpasalamat kayo ngayon na kayo nandito. Kayo ay kabilang nagpapasalamat sa Panginoon na inabot ng kanyang kabutihan. Kasi ang dami namang tao dyan sa labas na ang akala nila ay mabuti din ang Diyos sa kanila. Pero hindi talaga nila naiintindihan ng ayos yun. Pero salamat na yun, tayo nakakaunawa na unti-unti nito. Kaya biyaya po na ito ay makita talaga sa ating buhay. So yun po yung scope ng loving kindness. Pangalawa, ay yung pong tinatawag nating the proof. Ano ba yung patunay? Ano yung patunay ng kanyang kabutihan? The proof of His loving kindness. So ito po yun. Una, the scope. Pangalawa, yung proof. Paano natin talaga masabing tayo inabot ng kanyang kabutihan? Ang sabi po ng verse 4 to 5, ang sabi po dyan, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan ng pagbabago ng Espiritu Santo. Ituloy pa natin hanggang verse 6 po pala, nandun po pala yung mismong na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So una po nating makikita yung scope, pangalawa po yung tinatawag na proof. So paano ang Diyos Ama ay ipinakita sa atin yung kanyang kabutihan? Una, ay tayo inabot. Pangalawa ay dahil ng Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan ng verse 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang sabi po dyan, in spite of our spiritual condition, kung ating pong nakita kanina, nasa kabila ng ating buhay, yung verse 3 na nabanggit kanina, sa kabila po noon, ang sabi po dyan, God still choose to display His love or His loving kindness toward us by saving us. At ang pagliligtas na ito ay hindi dahil po sa ating mga sarili, kundi dahil ng Panginoong Jesus. Kaya po ang sabi po dyan ay ang malaking patunay ng kagandahang loob ng Diyos sa atin ay yung ibigay niya ang kanyang anak kapalit ng ating mga kasalanan. Ano pong sabi ng John 3:16? Ito yung sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa ating mga buhay, paano natin, ano ba yung patunay na tayo ay inabot ng loving kindness ng Panginoon, ng Diyos Ama? Yung ibigay niya ang kanyang buhay sa atin, yun ay malaking kumbaga proof na talagang tayo ay minahal ng Panginoon. Kasi mahirap po, ang sabi po ng Romans chapter 5, verse 6 to 8, bilang support lang po doon sa sa sinasabi pong yon ng talata, sabi po doon, sapagkat nang tayo ay mahina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga sama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay.
Pagdating po ng verse 8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. So yung pong patunay na proof ng loving kindness ng Diyos Ama ay pinakita sa atin nung kanyang ibinigay po ang kanyang bugtong na anak. Kasi ang sabi po dyan, mahirap na merong mamatay para sa isang taong matuwid. Pero yung ang Diyos Ama, paano niya ipinadama sa atin? Paano niya ipinakita yung kanyang loving kindness sa atin? Siya pa rin yung gumawa ng paraan para tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi kung ating aasahan yung ating buhay, tandaan niyo po mga kapatid, kaya po tayo ay naniniwala talaga din sa tinatawag nating total depravity. Nung tayo ay naging alipin ng kasalanan, wala na talagang puwang sa ating hanapin ng Diyos. Tayo ay binalda na ng kasalanan. Kumbaga as in wala lang magagawa. Kaya po salamat ang Panginoon pa rin. Kumbaga alang asahan ng Panginoon yung pilay ay maglakad sa kanyang sarili. Isabihin, ang idea po, salamat na lang talaga na kahit ganun, sa kabila ng ating kondisyon, ang Panginoon ay hindi, kumbaga ay for his, meron siyang purpose, na bakit niya tayo iniligtas? Ay for his pa rin, kumbaga ay siya pa rin yung gumawa ng paraan para tayo lumapit sa Kanya. Ibinigay na yung kanyang bugtong na, doon pa lang makikita natin talagang tayo inabot ng kanyang kabutihan. Kasi yun nga po, gaya ng naulit ko kanina, bahagya ng may matay. Pero yung ibigay mo ang kanyang bugtong, binigay po niya mismo ang kanyang sariling anak para lang sa atin. Mabigat pong gawin yon sa pantaong panahon, di ba? Pero imagine niyo po, ang Diyos ay hindi nang ibigay para lang sa ating makasalanan. Na ang atin namang buhay talaga, hindi naman deserving sa ganung bagay, di ba? Kaya po salamat sa Panginoon na tayo ay Kanyang iniligtas. Ang sabi po ng Romans 8, verse 32, patunay po dyan na sabi, na siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. So hindi pinagkait ng Ama ang kanyang anak para sa atin. So ito yung proof. Kaya kung tayo ay minsan nakakaramdam na parang hindi naman ako mahal ng Panginoon, na parang hindi ko nararamdaman ang kabutihan ng Diyos sa akin, tumingin lang tayo sa krus. Tumingin lang tayo sa Panginoong Hesus. Tanda mo, hindi ka deserving, pero salamat kinamatayan ka ng Panginoon. Yun ay magtutulak na talaga sa atin na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kasi nga, tandaan niyo po, hindi lahat nakakaranas po niyan. Kaya po, biyaya na sa ating tayo ay merong pinaunawa ang Panginoon na ganyang bagay. Ano po bang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 7? Upang sa mga panahong darating ay mahihag niya ang kanyang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. So ito po yung verse lang na tinutukoy na ang Panginoong Jesus ang naging proof ng kabutihan ng Diyos sa atin. Nakakarating po ba? Ninyo po naunawaan? Iba talaga iba ho pag yata ang pakiramdam pag kinakabahan. Napapabilis Pero sana po, makarating po ito sa inyo. So the proof of His loving kindness, in spite of our spiritual condition, God still chooses to display His love towards us by saving us through Christ our Lord. Kaya wala dapat lugar sa atin ang paglayo sa Panginoon. Kasi kung atin dahil titingnan lang natin talaga ang ginawa ng Diyos sa atin, makikita natin talaga na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Kaya minsan kung bakit nakakaramdam tayo ng mga discouragement, ng mga panghihina. Pero bakit tayo nakakapagpatuloy? Dahil ba ng ating sarili? Hindi, alalahanin lang talaga natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Imagine nyo yung yung tagpo sa Isaiah 53. Kung inyo pong babalikan, yung ating napapanood lagi pagka Lord Supper. Kung inyo po talagang dadamahin talaga yun, yung sasariwain kung ano yung ginawa lang ng Panginoon para lang tayo iligtas. Ay hindi ko alam kung talagang meron pa tayong mukhang iharap na tayo ay magmalaki pa sa Panginoon o lumayo pa sa Panginoon. Ang sabi po doon, sinong naniwala sa aking balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya ay tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pag-aating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya.
Siya ay hinamak at inakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka, na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may siya ay pinagay ng Diyos na inampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Pagdating po ng verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At ang parusa ng tukol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsagaling tayo. Kaya po biyaya, bakit tayo, imagine nyo kung tayo yung pinaparusahan ngayon dahil sa ating mga kasalanan. Diga? Pero salamat, ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Para lang ipakita na siya ay mabuti pa rin sa atin. Eh wala naman tayong wala naman tayong wala namang nanasayan ng ang Diyos sa atin kung bakit tayo ililigtas. Wala man tayong halaga sa harapan ng Panginoon. Yan yung ating nagagawang yung ating mukhang maganda lang nagagawa dito sa lupa ay maruming basahan lang sa Panginoon. Ay imagine mo, kakamatayan tayo ng Panginoon. Inyo pong sariwain yun sa inyong mga buhay. Kaya ito yung ito yung purpose natin ng ating pag-aaralan. Na hindi lang ito hindi lang tayo ma-inform, kundi ito yung maging tunay sa ating mga buhay na ako nga pala inabot ng kabutihan ng Panginoon. Na ako naman hindi karapat dapat. Pero salamat, ang aking buhay dati ganon. Pero salamat, may namatay para sa akin. At yun ang Panginoong Jesus. Imagine, tiniis niya yung napakaraming pagtiisan na dapat tayo yun nandoon Dapat tayo yung nakaranas noon. Pero salamat, ang Panginoon ay ginawa yun para sa atin. Kaya yung proof pa lang ng loving kindness ng Ama sa atin ay yung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya po, salamat sa Panginoon talaga na merong namatay para sa atin. At yun ay mahalagang yun ay patunay na, ebidensya na yun. Hindi mo na kailangan magtanong sa Panginoon, Panginoon nga ay mabuti sa aking buhay. Ang Panginoon nga ako ba'y nakaranas pa ng kabutihan ng Panginoon? Kasi tama naman po na yung ating mga pinagpapasalamat physically, yung ating pong mga nararanasan sa buhay, bagamat naranasan. Pero may higit na dyan yung ang pinaka-uppermost na ating ipinagpapasalamat talaga sa Panginoon ay yung tayo inabot ng kanyang kaligtasan. Kasi wala naman tayong kumbaga, ang dami nating achievement dito sa lupa, ang dami nating naaabot. Pero kung hindi tayo naligtas, para saan yan? Saan mapupunta lahat ng yan? Tama po ba? Kaya biyaya po, salamat sa Panginoon, meron talagang patunay. Merong proof yung kanyang loving kindness. Tayo ay inabot ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak. Nasayo po ng Jeremiah 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3. Sa Jeremiah 31 verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo ng may kagandahang loob. Ibig sabihin niyo po, nung tayo inibig ng Panginoon, siya pa yung lumapit sa atin ng may kagandahang loob. Ibig sabihin, imagine mo, ang Diyos pa rin talaga ang lumapit sa atin. Siya pa rin yung humanap talaga sa atin. Kasi nga, biyaya po yan na tayo hinanap ng Panginoon. Amen po ba? Nakakarating po sa inyo? Yung loving kindness ng Panginoon. Ang sabi po dyan, tumingin lang tayo sa ginawa ng Diyos, makikita talaga natin na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. So kung naghahanap tayo ng patunay, naghahanap tayo ng proof na mabuti ang Diyos, tumingin lang po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ay mabuti sa ating mga buhay. Kaya po, sa ating natalakay na ito, the scope of His loving kindness, the proof of His loving kindness. Number 3 po ay the reason. So bagamat ito parang napipinpoint na po kanina, ang sabi po ng verse 5. Balik po tayo doon sa Titus. Ang sabi po ng verse 5, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang sabi po dyan, hindi tayo iniligtas ng Panginoon dahil tayo ay deserving o dahil merong nakita sa atin ang Panginoon. Ang sabi po ng verse 5, hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili,
kundi ayon sa kanyang kaawaan. Kaya po pala yung kindness, yung loving kindness ng Panginoon ay connected sa tinatawag yung mercy. Kasi po, nung tinignan ko nga po yung word na kindness, ang kanyang meaning ay yung tinatawag yung mercy. Sabi po dyan, paano pinakita ng Diyos sa atin yung kanyang loving kindness? Una, yung scope, yung proof. Pangatlo, yung reason, yung dahilan. Ang sabi po dyan, naayon sa kanyang mga kawan ay kanyang iniligtas tayo. Ano pong sabi ng Psalms 6 verse 4? Para po mapagtibay po yan. Ang sabi po dyan ng Psalms 6 verse 4, bumalik ka, O Panginoon, palayain mo ang aking kaluluwa, iligtas mo ko alang-alang sa iyong kagandahang loob. Tama ba yan? Genesis 19 verse 19. Check lang pa. Genesis 19 verse 19. So, kumbaga ang idea po dyan, iligtas mo ko alang-alang sa iyong alang-alang sa iyong kagandahang loob. Kumbaga, the reason of His loving kindness, ang sabi po dyan, ang kanyang dahilan ay ang kanyang awa. Yun, kaya pala Psalm 6 verse. Kumbaga, iligtas mo ako alang-alang sa iyong kagandahang loob. So, kumbaga tayo ay niligtas ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Yung loving kindness ng Panginoon, ang kanyang reason pa rin talaga kung bakit tayo ay ninakita, hindi dahil ng ating sarili. Kaya po yung ating binasa, sabi nung Titus 3 verse 5, na hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Ibig sabihin talaga, pinakita sa atin ng Panginoon yung loving kindness niya nung siya ay naawa sa atin. Tatandaan niyo po natin na kung ang pinairal ng Diyos sa atin ay ang kanyang justice lang, wala pong makakaligtas sa atin. Tama po po? Pero salamat, ang pinairal din ng kanyang Diyos ang kanyang awa. Kaya po tayo ngayon ay nakakalasap ng mga bagay na nalasap natin dahil ng awa ng Panginoon. Kaya yun po yung doon natin po nadidistinguish yung awa at biyaya ng Panginoon. Tama po ba? Kasi yung awa ng Panginoon, ito yung dapat deserve tayong tanggapin, pero hindi yun ibinigay sa atin. Tama po ba? Tayo ay deserving sa parusa dahil tayo makasalanan. Tayo ay dapat parusahan, dapat tayo ay pa-impyerno. Pero dahil naawa ang Panginoon, hindi yun ibinigay. Naunawaan niyo po ba? Pero salamat, biniyayaan din tayo ng Panginoon. Yung biyaya namang yun yung mga bagay na binigay sa atin, pero hindi naman tayo deserving. So yun po yung pinagkaiba ng mercy, ng biyaya at ng awa. Kumbaga, iniligtas tayo ng Panginoon. The reason of His loving kindness ay ang dahilan kung bakit yung kanyang kabutihan ay kanyang ipinadama sa atin ay dahil ng kanyang awa. Kasi nga kung ang pag-iiralin ng Panginoon ay ang kanyang justice lang, ang kanyang righteousness, ang kanyang kabanalan, walang makakaligtas sa atin. Walang makakapunta sa langit. Pero salamat, nung in-exercise ng Panginoon ang kanyang awa, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon. Tayo ay binigyan ng Panginoon na tayo ay makasama niya. Kaya po yung awa niya, na tayo ay deserving pero hindi niya binigay, nakaranas po tayo dyan. Ang sabi po ng Psalms 31 verse 16, 31 verse 16, iyong pasilangan ng iyong mukha sa iyong lingkod, iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Then Lamentations 3 verse 22, ang sabi po doon, ang sabi po doon, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Kaya biyaya po na tayo ay hanggang ngayon ay narito po, may dahilan. Ang dahilan ng kanyang loving kindness ay yung kanyang awa. Sabi po ng talata, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Kumbaga sabi nga nung nakaraan ay mahaba ang hapi ng Panginoon. Salamat hindi pa nauubos yun. Dahil kung once na ay mauubos na ay wala na tayong kumbaga ikawawa na tayong lahat. Kaya po salamat sa Panginoon na siya ay maawain.
Kaya po yung awa ng Panginoon ay talagang ating maging pagpapala talaga dapat sa ating mga buhay. Tama po ba? Na sana ay maging i-treasure natin na habang naaawa pa sa atin ng Panginoon, tayo magpatuloy na sa Panginoon. Yung kanyang loving kindness, yung kanyang kabutihan dahil ng kanyang awa. Ano po? Kaya po yung sabi ng Psalms 136, so ito po yung, kumbaga ito yung chapter ng Psalms na halos bawat verse ay nabanggit po dun yung kawa ng Panginoon. Ibig sabihin, pinakikita talaga dito sa atin talaga na sa bawat ating na-enjoy sa ating mga buhay, yun ay dahil lang ng awa ng Panginoon. Kaya yung kanyang kabutihan, kaya yung na-enjoy nating kabutihan ng Panginoon, hindi dahil ng ating sarili yun. Dahil yun mismo ng Panginoon. Dahil yun mismo pa rin ang awa ng Panginoon. Ang sabi po ng Psalms 136, verse 1. Sabi po dyan, O mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Imagine mo kung ang kagandahang loob ng Panginoon ay may limit. Walang kaligtasan. Pero salamat, ang kagandahang loob ng Diyos ay magpakailanman. Kaya sabi po dyan, O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kung inyo pong babasahin yan hanggang verse 26, ang idea po niyan, lahat ng ating na-enjoy, lahat ng ating ginagagawa, lahat ng ating nakikita, dahil lang kagandahang loob ng Panginoon. So yung reason ng kanyang kabutihan ay dahil ng kanyang awa, dahil ng kanyang kagandahang loob. Nakarating po sa inyo po. Sana po nagiging, ako po, hindi ko po alam kasi kung ito yung nagiging pagpapala sa inyo. Kumbaga sana po ay sa ating pong napapag-aralang ito, ay maging blessing ito. Kasi hindi ko po talaga kayang iparating sa inyo ng buong buo. Pero yung ma-appreciate nyo talaga na tayo ay na tayo nandito dahil ng Panginoon, ay yun sana yung maging application nitong mensahe sa atin. Na kaya tayo ay magpapatuloy, kaya tayo ay magpapasalamat sa Panginoon dahil ng kanyang awa. Dahil ng kanyang. The reason of His loving kindness is His mercy. Then number 4, ay yung pong tinatawag, ano naman yung epekto nito? Ano yung dapat maging dating nito sa atin? So, dun po papasok yung ating binasa kanina sa Psalm 63 verse 3. Ang sabi po doon, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Kaya po pala ang sabi po dyan, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Kasi nga, kung wala ang kagandahang loob ng Panginoon, wala na talaga tayong buhay. Tama po ba? Kaya kung inyong ite-treasure talaga yung kagandahang loob ng Panginoon, mainam kaysa buhay. Kasi bakit? Kasi nandun yung buhay natin. Tayo ay nag-i-exist, tayo ay nabubuhay dahil ng kagandahang loob ng Panginoon. Pag yun na nawala, ay wala na talagang asahan sa ating buhay. Kaya ang sabi po dyan ng Psalmist, sapagkat ang kagandahang loob ng Panginoon ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Kaya number 4 po, the effect of His loving kindness ay ang magiging epekto nito sa atin ay magpupuri talaga tayo sa ating Panginoon. Kaya yung ating buhay, na hawang tayo ay nabubuhay, na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng mabuhay, ibig sabihin, ipinaparanas ng Panginoon sa atin yung kagandahang loob. Kaya dapat ang maging epekto nito, maging impact nito sa atin, ay tayo ay mapupuri sa Panginoon. Kasi yun naman ang purpose ng Panginoon kung bakit siya nag-exercise ng kanyang mga attributes. Hindi para sa ating mga tao, kundi para sa kanya pa rin mismo. Tatandaan nyo, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay holy, ang Panginoon ay loving kindness, may glory, goodness, lahat ng tinalakay natin, hindi yan para ang i-highlight ay yung kanyang binibigyan. Hindi tayo mga nilikha. Ang gustong i-exercise ng Panginoon niya kung bakit niya yan ginagawa ay para sa kanyang kapurihan. Kaya yun po yung kumbaga ay minsan ay tanong sa atin, bakit nga ang Panginoon ay lumikha?
Bakit ang Panginoon ay lumikha ng mga di ba di ba lagi ang ating anong natuturo lagi sa atin, ang Trinity ay perfect. Sila ay masaya sa kanilang sarili. Pero bakit siya lumikha pa? Pero naalam naman nilang ang buhay ay magiging, kumbaga ay makasalanan, 'di ba? Na magiging pasaway. Pero tingnan nyo, kasi kung ang Panginoon ay Trinity, hindi lumikha, hindi niya may exercise yung kanilang attributes. Paano yung may ipapakita ng Diyos yung kanyang kagandahang loob sa kanyang nilikha kung wala siyang lilikhain? Isibihin, ang purpose natin pala ay para talaga sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Isaiah 43 verse 7, Isaiah 43 verse 7, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So, ang purpose natin, bakit tayo nilikha ng Panginoon, ibig sabihin, ay tayo ay pinaranasan ng Panginoon ng kanyang attributes. Ang ating purpose ngayon ay luwalhatiin ang Panginoon. Kaya po yung sabi ng talata kanina, sapagkat ang kagandahang loob ng Panginoon ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. So sana ito po talagang ating mga labing ito ay hindi dapat nagagamit kung saan. Sabi nga nung preaching nakaraan, may purpose ang bawat kung bakit tayo binili ng Diyos sa halaga, hindi lang para sa wala, kundi ikaw ay maging kapurihan ng Panginoon sa kanyang sarili. So yun po yung dapat maging epekto nito sa atin. Kasi kung ang lalapatan nga nito, sabi nga, kung saan believer kapag ang nilapatan ng attributes ng Diyos ay lalong lumayo sa Panginoon, sana sa atin ang maging epekto talaga nito ay tayo magpasalamat sa Panginoon. Na tayo yung ating labi ay nagpupuri talaga sa Panginoon. Na alamin natin na tayo habang tayo ay nabubuhay ay dahil ng kagandahang loob ng Panginoon. Kaya din sabi po ng Psalms 107 verse 1, yung isa pong nating talata dyan, ang sabi po doon, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So yun po, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang kagandahang loob ng Panginoon ay magpakailanman. So dapat ang maging dating talaga nito sa atin ay hindi pagmamalaki, kundi pagpupuri sa Panginoon. Kasi pwedeng maging temptation din sa atin yan na tayo ay nakakaranas ng labing kindness ng Panginoon, yung iba hindi. Eh tayo magmalaki sa ating sarili. Pero ang talagang maging goal na ang maging purpose talaga yan, kung bakit tayo pinaranas ng Panginoon is for His glory. Dapat tayo mismo ay magpuri sa Panginoon. Kaya po, salamat na tayo ay nakaranas po nitong ganitong mga bagay. Yun lang pong ang ating sa dami ng aking sinabi, ang sanang makarating talaga sa ating goal ay tayo ay nilikha ng Panginoon for His glory. So tayo hindi iniligtas ng Panginoon para sa wala, para magpuri sa Kanya. So itong ating inaaral na ito, itong attributes lahat ng God the Father o ng anuman, ng Trinity, ang lahat ng ito ay Kanyang ine-exercise for His glory. So ito po yung maging application sa atin na tayo ay magpuri talaga sa Panginoon. Magpasalamat dahil tayo ay nakaranas nitong ganitong mga bagay. Kaya po ngayong hapon, the Father's loving kindness, una, the scope of His loving kindness. Tayo ay inabot ng Panginoon sa kabila ng ating spiritual condition. Ano yung proof? Tayo ay iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang anak. Then, number 3, ano yung reason kung bakit tayo iniligtas? Dahil ng Kanyang awa. At ano yung magiging epekto nito sa atin? Tayo ay magpupuri sa Panginoon. So, simpleng lang po ito, na minsan na-disregard lang natin, pero sana ito'y maging katulungan talaga sa atin. Sa ating mga buhay na i-treasure natin na tayo ay minahal at nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Kaya po, maging pagpapala po sana ang ating napag-aralan ngayong hapon. Tayo po ay manalangin, tayo po ay mag-pray. Ang maraming Diyos ng sa langit, salamat Panginoon sa iyo pong biyaya sa amin.